Ang ginto po natin, nagbenta po sila nung Marso of 2024 ng 29.4 metric tons ng ginto. Yung presyo po na nabenta ay 1.88 billion dollars. Ang presyo ng 29.4 metric tons ng ginto ngayon as of February 1, 2026 ay 5.14 billion na. Ganun po kalaki yung discrepancy. Sa anong kadahilanan hindi pa rin ho sila sumasagot sa ating mga Pilipino? Pag-usapan natin yung ating topic ngayong hapon, ang generational plunder. Kailangan pong pag-usapan natin paulit-ulit dahil marami pong mga diversionary tactic at propaganda na naman ang pamahalaan. Nandyan po yung impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Ang malinaw ho yung ruling ng Korte Suprema na February 6 pa lalagpasan yung 1-year bar o yung 1-year ban. Pero may mga atat na mag-file ho at talaga nagmamadali. Nagmamadali po na masampa yung impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte, hindi pa nga na natatapos, na aksyonan, except yung sufficiency in form pa lamang nung impeachment laban sa nawawala nating Pangulo, si Bongbong Marcos. Nasaan nga ba si Bongbong Marcos? Pati yan pag-usapan din natin. Generational plunder. Marami pong nangyayari, pati yung drama nung tatlong senador natin, si Kiko Pangilinan, si Erwin Tulfo, at si Risa Ontiveros na inaapi yung ating mga OFW, pati yung kanilang mga pamilya. Linalagay sa peligro ang kapakanan, seguridad, at safety ng ating mga kababayang Pilipino na nasa teritoryo ng China. Pinapainit sadya ang usapan. Pansinin po ninyo, dahan-dahan po nilang inililihis, inilalayo doon sa generational plunder na nagaganap hanggang ngayon sa ilalim po ng Panguluhan o nung administrasyon ni Bongbong Marcos. The issue is still corruption and not diversion. Yung diverticulitis, sabi ko nga ho sa inyo yan ho talaga ang nagiging sakit ng mga mahilig mag-diversion ng mga kanilang propaganda upang ilihis sa corruption. Diverticulitis, yan po talaga yung nagiging sakit ng mga mahilig mag-divert ng public funds. Pera po natin yan Matuturing na nga hong karma yan. We do not wish anybody ill. Pero pagka naman inaapi mo na ang Pilipino at talaga naman na talamak ang diversion of public funds, yan talaga ang magiging sakit ni naman, yung diverticulitis. Again, divert, linilihis yung paggamit ng pera ng Pilipino. Iculitis or itis or litis, sa medical term, yan po yung pamamaga. Pamamaga nung sack or pamamaga nung pouch. Pamamaga ng bulsa. Pamamaga talaga yung bulsa ng mga magnanakaw ng pera nating Pilipino. Ito po, balik tayo, generational plunder. Ano po yung generational plunder? Ito po yung ginagawa ng kasalukuyang administrasyon. Nakaw dito, nakaw doon. Pati ho, ibalik ho natin yung tinansong ginto, hindi ba? Pati yung ginto ng Bangko Sentral ng Pilipinas, pinakialaman. It is important dahil hindi pa po ito nare-resolba, hindi pa po tapos na usapin ito. Huwag dapat magpadala sa diversion or diversionary tactic using diversionary propaganda itong sila Bongbong Marcos. Yung impeachment sa kanya, inunahan niya. Ngayon naman, itong mga atat na nag-file ng impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte, mga ipokrito po ito Alyado, kampon po ito ni Marcos. Yung apelido ng isa, Aquino, kampon ho yan ni Marcos. He was very silent. That guy who filed the impeachment complaint against Vice President Inday Sara, napakatahimik po niyan. Pati pamilya niyan, napakatahimik. Yung pamilyang Aquino, yung mga Dilawan,
napakatahimik po nila sa korupsyon na ginagawa ni Bongbong Marcos. Magbalik tanaw po tayo sa kasaysayan. Magkaaway na mortal ang pamilyang yan. Pero ngayon nagsisiping na po sila. Kahit na harap-harapan, Marcos Jr. is committing generational plunder. Balik po tayo doon sa ginto. Ang ginto po natin, nagbenta po sila nung Marso of 2024. Pilit nila itong tinatabunan pero hanggang ngayon, I believe yung governor ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ang pinakamalaki na opisyal ng ating pamahalaan pagdating sa sahod o sweldong nakukuha. Milyon po yan. Pero dito sa usaping panananso ng ginto, generational plunder po kasi ito, ipapaliwanag ko sa inyo. Noong March of 2024, nagbenta po ang Bangko Sentral ng Pilipinas ng 29.4 metric tons ng ginto. Yung presyo po na nabentahan noong March of 2024 ay $1.88 billion. $1.88 billion. Sa peso value po at that time, 104 billion pesos more or less. Generational plunder because of their generational blunder. But it's not even a blunder. Deliberate po yung pagsalya ng ating ginto. Tingnan po ninyo, March of 2024, nagbenta ang Bangko Sentral ng 29.4 metric tons. Tonelada ng ginto na ang halaga po sa dolyar ay 1.88 billion. Pagdating naman po sa peso value, ang halaga po nito ay 104 billion pesos. Ano naman, ang laki palang halaga nun, Attorney Vic. Tama po yun. Subalit, alam mo ninyo, ang presyo ng 29.4 metric tons na ginto ngayon, habang po tayo nagla-live kasama po kayo, ang halaga po niyan as of February 1, 2026, yung halaga po niyan ay 5.14 billion na. Ibinenta ng $1.88 billion noong March 2024, sa anong kadahilanan hindi pa rin ho sila sumasagot sa ating mga Pilipino? 2 years after, wala pa. February 1 pa lang ho itong valuation na ito February 1, 2026. Kung nung February 1 po sila nagbenta ngayong taon, yung halaga po ng 1.88 billion ay 5.14 billion US dollars na. Ganun po kalaki. Ganun po kalaki yung discrepancy nung pagbebenta nila nung taong 2024 ng ating mga ginto. Kaya po natin sinasabing generational plunder. Pagbabayaran po ito hanggang kaapo-apuhan natin. Nagbenta po ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang senaryo po nung panahong yun din po yung taon na kinuha nila yung pera ng PhilHealth. Di ba? 60 billion yung kinuha nila. Tapos nagbenta po sila sa halagang $1.88 billion, in peso value 104 billion pesos po. Habang ang mga ibang bangko sentral ng iba't ibang bansa sa iba't ibang panig ng mundo, sila po'y nag-stock o nag-hoard o bumibili ng mga ginto. Sapagkat yung ginto po kasi in times of global or international masasabi po nating walang katiyakan. Kunyari, maraming gulong nagaganap. Itong very erratic posturing ng Estados Unidos sa lahat ng bansa, hindi lang sa Pilipinas, yung pananakot na bubuwisan, yung pananakot na kukunin ng leader, kagaya ng ginawa sa Venezuela. During period of uncertainty, yung ginto po kasi, favored po kasi yung gold as the other nations' reserve currency, sapagkat nai-insulate po o napoprotektahan ang kanilang ekonomiya at pananalapi sa pagiging dependent o nakaasa o nakasandal sa Estados Unidos. So kaya po tinatanong natin hanggang ngayon yung Bangko Sentral, anong paliwanag?
Diba? Kasi tatlo yung dapat nilang sagutin. Bakit tayo nagbenta noong March of 2024 ng 29.4 metric tons ng ginto? Atin po yun hindi po pag-aari ng Bangko Sentral yun. Lalong hindi kay Bongbong Marcos yan. Lalong hindi kay Martin Romualdez yan. Bakit tayo nagbenta ng ginto? Anong kadahilanan? Ito ba ay pangpondo doon sa flood control program? Ito ba ay kasama sa mga ninakaw ng mga tiwaling senador at kongresista at yung mga opisyal ng executive department? Ito ba'y kasali doon sa ghost flood control programs? Ito ba'y ginamit pang pondo sa substandard ghost or ghost flood control programs? Ito po yung mga tunay na usapin. Huwag po tayong magpapalansi, huwag tayong magpapalinlang, huwag po tayong magpapadala at huwag po tayong magpapabudol dito sa makinarya at aparato ng korupsyon ni Bongbong Marcos. Tama po yun. Sapagkat, alam ho ninyo, ang biggest buyer ng ginto sa buong mundo, nananatili ang China pa rin. Ang bansang China, o baka nakikinig yung mga galit na galit sa marinig lang yung bansang China sa bibig ng kung sino mang Pilipino, traidor na agad. Factual po itong ating pagla-live. Yung China po ang biggest buyer ng gold. May demand po sila sa kanilang bansa, sa mga individuals, yung mga nasa jewelry, yung iba naman pati nga po sa stocks, yung western countries, pumapasok po sila doon sa mga kumpanya na meron pong trading ng ginto sa stock market. Yung nagte-trade sa stock market pero ang hanap buhay po o linya o industriya ay may kinalaman sa ginto. Kaya po natin ibinabalik. Sapagkat po sa panahon ng uncertainty, kagaya po na sinasabi ko na ngayon, nangyayari ngayon, in our uncertain world, gold still is a good diversifier. Kung meron pong good diversion, good way of diverting yung limited and very, very scarce resources of the government, kagaya ng Pilipinas, good diversion po yung pagpasok mo sa pagbili at pag-iimbak ng ginto. Yun yung ginagawa ng bansang China, ng mga maraming bansa sa Western world, yung mga kapitbahay natin, sila nag-iimbak. Samantalang tayo, kulelat na tayo sa lahat, ang ating GDP ay 4.4%, nung full year nung 2025, and yet, nakuha pa ng Central Bank magbenta ng ginto noong 2024. All-time high po kasi ngayon ang presyo ng ginto. Kaya nga po pinapaliwanag ko sa inyo, yung 1.88 billion, wala pong foresight talaga Itong administrasyon ni Bongbong Marcos, walang long-term foresight. Nagbenta sila for whatever reason, hindi po sila transparent. Wala silang paliwanag. Bakit tayo nagbenta? Kanino tayo nagbenta? Sino ang binentahan? Bangko Sentral din ba sila ng ibang bansa? Sino ba ito? Individual ba ito? Grupo ba ito? Kumpanya ba ito? At yung pangatlong tanong, sino ang kumita sa komisyon sa pagbebenta ng ating mga ginto? Hindi po kasi private transaction po yun Sovereign resource po iyon ng Pilipinas. Pag-aari po nating lahat yan. Pag-aari nating lahat yan. Ito dapat itong tatlong tanong, bakit tayo nagbenta, bakit tayo nagsalya, kanino natin ibinenta, sinong binentahan, at sino ang kumita o nangumisyon. Yung komisyon po, normal yun Sa lahat ng bentahan, ng ginto, normal po yun. But, ang abnormal, at maraming abnormal sa ilalim ng Marcos Jr. administration, yung hindi po pagdidisclose nitong tatlong pangunahing katanungan. Bakit tayo nagbenta? Kanino o sino ang binentahan? At sino ang nangumisyon? At sa magkakanong halaga? Hindi ho dahil bawal mangumisyon, legitimate po iyon. Legitimate basta't legitimate ang transaction. Now, yung pinagbentahan po noon, 104 billion, saan din napunta? Kasi 1.88 billion yung dollars ang presyo
nung mga gintong ibinenta nung March of 2024. Ngayon nga ho sa valuation, as of February 1, 2026, wala pa hong 2 taon. Kung ngayon tayo magbebenta, yung halaga ng $1.88 billion ng ginto, ngayon po ang halaga na po niyan ay $5.14 billion. Kahit po elementary student, malalaman, makikita, malayo't pagkaiba. Yung $1.88 billion na ating nakuha nung tayo nagbenta ng ginto, kumpara kung ngayon tayo magbebenta, ang halaga na po ay $5.14 billion. Kaya ito ho, dapat patuloy nating singilin si Bongbong Marcos. Hindi niya pwedeng sabihin hindi pa rin niya alam ito. Hindi pa rin niya pwedeng sabihin wala siyang alam dito. Again, yung massive corruption and looting of public funds, looting of public resources, kagaya po ng ating mga ginto. Mahalaga na pag-usapan natin ito sapagkat generational plunder ito. Pag sinabi nating generational plunder, hanggang kaapo-apuhan natin pagbabayaran ang generational plunder at generational blunder na ginagawa paulit-ulit sa ating mga Pilipino ni Bongbong Marcos. Tanong, nasan nga ba si Bongbong Marcos? Maraming nagsasabi, tila nasa ospital na naman daw. Alam mo ninyo, pati ito walang transparency. Mahalaga na sinasabi po ng ating pamahalaan sa pamamagitan, paari ng Executive Secretary, ng Presidential Communication Office o dili kaya yung Secretary of Health, yung tunay na estado ng kalusugan ni Bongbong Marcos. Hindi ho dahil chismoso ang mga Pilipino o marites, hindi ho. Hindi ho. Sapagkat yun po yung nakaukit sa ating saligang batas at dapat din tugunin na meron bang full access, bawal ho kasing pagbawalan ng access ang tatlong matataas na opisyal ng ating pamahalaan. Sino-sino po yan? Yung National Security Advisor. Maari po siguro yung Defense Chief. Pero yung National Security Advisor, nandyan po yan sa ating saligang batas. Nandyan din po yung Foreign Affairs Secretary at syempre nandyan din yung Chief of Staff. Mahalaga pong sagutin nila ito dahil umiinit o sadyang pinapainit yung usapin sa China. Di ba? Yung usapin sa China na hilig ibuka yung bibig, ang ipinapahamak naman yung mga overseas Filipino workers. Huwag po niyong kalilimutan yung tatlong pangalang yan. Kiko Pangilinan, Erwin Tulfo, Risa Ontiveros. Pinapahamak po nila ang ating mga overseas Filipino workers at linalagay sa panganib pati ang kanilang pamilya dito sa Pilipinas. So bantayan po natin yan. Now, nagbenta po kasi tayo noon at a heavy discount. Obvious naman $1.88 billion that time.